mundo, naroon kayo. Siyempre, nasa bagong Pilipinas na tayo. May bisita po tayo ngayon. Mamaya, si Nyulo na magpapakilala sa kanila. At hinihintay pa natin yung isa. Ito na nga yung sinasabi naming sorpresa. Kaya, Koy, anong masasabi mo sa ating ano ngayon? Maganda yung bisita natin, in fairness. Sobrang ganda nito. Fresh from Netherlands. De, joke lang. Mga kapatid, welcome back po sa ating Bengador ng Bayan kung saan walang takas ang mga may sala ngayon. Isa dito sa ating tatalakayin ay napakarami nito sapagkat gustong malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan kung saan nagtatago itong mga nangyaring karumal-dumal na masasabi nating kalokohan sa taong bayan. At mamaya may makakasama tayong isang bigatin at napakagandang bigatin. For the first time in history sa balat ng lupa, dito lang mangyayari yan sa Bengador. Nyolo, ano nga yun pare? Magandang araw sa inyo lahat. Andito naman po ako si Nyolo. Dito po sa Bengador, bebenggayin natin ang mga fake news, bebenggayin natin ang mga talipandas, bebenggayin natin ang mga namemeke sa ating mahal na gobyerno. Dahil sa Bengador, kami ang apoy na susunog sa inyo. Ang lupit po ng guest namin. Yung mga DDCs dyan, nako, stress na kayo kay Sarah nakaraang gabi, kay Ramil. May stress kayo ngayon, dalawa to, sunog. Partner, pero teka lang, mawalang galang, no? Magpa-panic mode sila ngayon. Pero unahin na natin ipakilala kasi kung sino na nauna. At saka ladies first daw. Ladies first. So, nandito na nga sa aming tabi, sa ating studio, kasama natin ang grabe. Hindi ko alam kung paano ipapakilala to eh. Dapat may kumakata. Hindi, partner, Boss Mike, dapat may kumakatabang pinakikilala to. Magbanggit ng kapangalan. Kami. Ayan, so kakanta ka, habang pinapakilala ko. Sige. Ito na. Okay ba? Banat nyo lang. 2, 3. Ito na! Walang iba. Kung hindi ang kinaiinisan, alaga namang naging isa yung mga DDS dito kapag sumasagot. Oo. Walang iba kung hindi si Attorney Claire Castro. Yes! Good afternoon, Boss Mike, Nyolo, and Koy. Talaga ba? Nagagalit ba sa akin ng DDS? Hindi ako aware. Ay, hindi naman. Hindi ako aware. Talaga. Promise. Hindi ako aware. Alam mo, Yusek, minsan nga natatawa na lang kami sa kanila. Bakit? Kasi paulit-ulit yung sinasabi nila eh. Minsan nga nagagaya ni Koy at saka ni Nyulo. Alam mo kung ano yun? Ano? Si Auntie Claire darating. Si Auntie Claire. Grabe. Alam mo, Yusek. Banat na kanila yun. Banat na yun. Banat na yun. Hindi Kasi nakasaktan mo pa kayo doon? Yung sinabarat nilang anti-clear daw kayo. Parang yung pambobong barat nila, sasaktan ba kayo doon? Unang-una, hindi ko naman sila napapakinggan lahat. Hindi ko kailangan pakinggan yung alam ko, wala naman ako matututunan. Diba? So, ba't naman ako pupunta sa level na alam kong baka yung utak ko mawala sa aking ulo. Pero yan yung Yusek, yan yung sinasabi nila na, yan ba nung una? O nung unang na narinig ka nila. Yan ba yung kapalit nung sino ba yung pinalitan na na si Jay Ruiz ang pumalit. Si Chavez. Chavez. Yung pinalitan. Sila ba yung kapalit? Ba't ganyan yung mga sinasabi? Kaya nga. Parang galit. Nagulat sila. Kasi, di ba noon walang sumasagot para kay Bongbong Marcos? Pero, walang mga nagsasalita eh. Pero Boss Mike, di ba, meron kang nabanggit na panaginip mo. Sabi mo nga sa panaginip mo, kung nagkataon na nawala na yung dating kailangan may pumalit na mas matindi. Napanaginipan kasi ni Boss Mike na isang babae daw ang papalit. At ang sabi sa propesiya ng mga DDS, isang babae ang lilitaw mula sa social media at dumurog sa kanila. May kulang pa yun mula sa DDS at grupo ng Ampalaya. Kilala siguro na Yusek yun, yung Ampalaya na tinutukoy ko. Pero Arsena, I'm very happy because tinanggap ni Yusek Claire Castro yung opportunity na
magtrabaho sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Kasi simula nung dumating si Yusek Claire, aminin natin to, partner, lahat ng bara, lahat ng tinapon nilang tae sa atin, bumalik eh. 3 times sa kanila. Kaya nga kumakain sila ng tae unlimited rice. Teka, dadagdagan ko. Yung totoo, no, Yusek, hindi ka namin binungkola rito. Dahil nung dumating ka sa Malacanang bilang tagapagsalita ni Pangulo, nabuhayan ng loob yung mga vlogger. Eto na! Yes. Meron kaming kakampi! Di ba? So parang yung mga vlogger ngayon, kita mo, aktibong-aktibo na. Di ba? Talagang ano sabi ni Yusek Claire? Nakasunod kami lagi. Yes. Nakasabay. Yes. So, ibig sabihin, ikaw yung parang isa sa nagbigay ng moral sa amin Yes. para lumaban. Kasi minsan yung iba nawawala na ng gana, na panghihinaan na. Kasi nga, nakita mo naman, yung laban nila, puro fake news yung dala. At ngayon, ikaw nandiyan dyan, mas pinapakinggan, kapag ka binabara mo at sinasagot mo yung mga fake news nilang balita. Yun naman kasi yung hindi kasi maganda. Alam mo, para iangat nila yung kanilang iniidolo, kahit mali, kahit gagawa ng mga AI video, fake na mga police blatter, makapanira lang, paano silang patitiwalaan? Paano sila magkakaroon ng kredibilidad? Yung mga ginagawa nilang mga fake news, siya rin na sinasabi ng kanilang idolo. O di lalo nagiging source of fake news. Pagka naman na ibenato mo sa kanila, sabihin mo na fake news sila, hindi naman na maka-counter. Diba? Wala na sila maka-counter-attack eh. Dahil pag sinabi mong fake news, lahat kasi tayo, hanggat maaari, meron tayong resibo. Yun naman ang pinanghahawakan natin. At hindi naman tayo magsasalita dito ng hindi rin backup. Minsan, di ba, ang umamin mismo sila. Nung mga nakaraang administrasyon, nung nakaraang administrasyon, inamin niyang corrupt siya. Inamin siyang mamamatay tao siya. Inamin naman niyang babaero siya. Hindi naman to gawa-gawa eh. Sila naman umamin eh. Correct. So, pag sinabi nating anak ba ng magnanakaw, sila umamin. Wala tayong magagawa doon. Yeah. Alam mo Yusek, yung talagang tama yung sinasabi nitong dalawang kasama ko na simula po nang dumating kayo dito kasi yung sinasabi nila hindi kayo karapat-dapat, masyadong kalokohan yun. Kasi kung matatandaan nyo, tignan nyo naman yung dating spokesperson, si Roque, di ba? Mahilig sa supa, ayaw sa bangko. Gusto ang ano niya, tignan nyo, wanted. Yung dati Yusek nila, babae, nagpapalamas naman ng Osus, di ba? Tatandaan mo yun? Oo. Yung ang flavor, vanilla. Dinamay pa ako. pero ngayon, kita mo, napakatalino, napakagaling, wala. Pagdating sa paglalathala ng katotohanan, may resibo. Makikita mo, sa pagkikising nga ako Hindi ako nag-aalmusal, titignan ko agad si Yusek. Kontento na ako. Hindi pa tayo nag-uumpisa nito mga kababayan, hindi pa tayo nag-uumpisa ng tanungan. Dahil talaga ng mga ito Tanungin mo na kaya? Tanungin na natin. Tanungin mo na. Umpisa na natin ang Tony Chair. Okay, go. Ikaw na mauna. Maunaan mo na, ang unang tanong. Seryoso tayo. Yusek Claire Castro, welcome to Bengador. It's my pleasure. It's my honor. Thank you, Karangalan. Unang Dapat tanong. last week pa to. Last week na to Yusek, gusto kong marinig sa isang Yusek Claire Castro itong sagot na gusto kong mahanap. At maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong sa akin, especially sa amin. And lagi kami nag-aantay sa anong sasabihin ng tagapagsalita ng palasyo. Yusek, binabato tayo ng mga dailies. Let's clarify, dailies. Initira tayo dito sa social media. Ang ekonomiya daw natin ay pababa na. At sabi nila, binibenga tayo ng binibenga sapagkat Yusek, dahil daw sa gusot na nangyayari sa mga flood control issues. Yusek, ano pong masasabi nyo dito sa mga bumabanat sa atin? Hindi ito, hindi naman mapapasbalian. Hindi natin mapapasinungalingan na talagang medyo bumaba ang ekonomiya. Bakit? Hindi lang ito dahil sa mga anomalyang flood control projects. Ilang lindol ang bumisita sa atin. Sunod. Ilang lindol yung nagpadapa sa ibang mga lugar sa Pilipinas.
ilang bagyo ang dumalaw at ayaw natin ng pagbisita nila. Malalakas na bagyo, hindi ordinaryong bagyo. Gastos ito. Pera ito. Pondo. Ilang ayuda ang binigay ng Pangulo sa mga naapektuhan. At hindi nagsasawa ang Pangulo na magbigay ng ayuda. Parte ito. Alam natin yan. At of course, may mga anomalya tungkol may mga issues about mga anomalyang flood control projects. Pero, ang tanong dito, kailan ito dapat tutukan? Kung nung nakaraang administrasyon, maraming ghost projects inamin ni dating Pangulong Duterte. 2020 pa, marami ng ghost projects. Nagpa-imbestiga ba siya? Yan. Diba? Nabanggit na yung pangalang Eric Yap noon. Opo. Nabanggit na. Hindi ba siya pa ang nanakot kay Belgica na parang siya pa ang ididimanda dahil sa sinabi? Tanong natin, nakapagdemanda ba sila dito sa issue ni Eric Yap? Pero bakit pinili ni Pangulong Marcos na ngayon itututukan? Kasi walang tumutok. Walang gumawa. So gusto ba natin na pagtakpan na lang ng Pangulong Marcos Jr. ang nangyayari para bumango ang kondisyon ng Pilipinas? Maapektuhan at maapektuhan to. Bakit? Issue to ng korupsyon. Pero pinili niya, nagkaroon siya ng right decision. Hindi popular, maybe, dahil makaka-apekto sa ekonomiya. But this is the right decision na ginawa ng Pangulo. Maapektuhan na maapektuhan, pero dapat malaman ng taong bayan ano ang nangyari sa pondo, managot ang dapat na managot. Yun. Kasi, Yusek, kita mo naman, si Pangulong Bongbong, yung bang makikita mo sa kanya yung sinseridad, kung paano siyang mag-deliver ng mga mensahe na gusto niyang mangyari. Hindi po yung makikita mo na binobola lang tayo . Yun nga yung pagkakaiba nung nakarang administrasyon na presidente at sa ngayon. Si Pangulong Bongbong tahimik, pero meron pong deliver sa tao. Unlike noon na talagang bibilib ka kasi bago sa pandinig at sa mata na may presidente na matapang daw, na nagmumura, na talaga namang galit na galit, yung pala, ningas kugon lang. Alam mo, partner, madagdag ko dyan sa sinabi mo. Tama yung sinabi ni Yusek Claire. Tama rin yung sinabi mo. According to the former spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na si Attorney Sal Panelo, ang sinasabi niya doon sa isang TV interview with Attorney Suspalses, ang binibida ni Panelo, sabi niya, si Duterte, tinatanggal niya yung mga kurap. Tinatawanan siya ni Jesus Palsis. Grabe, partner, makwento ko lang Tinatawanan siya kasi kitang-kita ng tao na nilalaglag ni Atty. Panelo yung dati niyang boss na pag kurap pala si Duterte hindi pinakukulong. Unlike kay Pangulong Bongbong Marcos, pag kurap itong kontraktor na to, kurap itong politiko na to, pinakukulong. Diba? Yun ang nakita ng taong bayan ngayon, yung difference ng Duterte administration and ng administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kay Panelo. Yeah. At meron pa ngayon, Yusek baka hindi nyo pa alam. Si Panelo, kausap mo yan? Hindi. Kasi Bakit? parang makabongbong makapangulang ng Marcos Jr. Baka nakita naman niya kasi talaga ano yung ginagawa ng Pangulo ngayon. So hindi natin masisisi. Siguro nagpapalabo lang naman sa mga ginagawa ng Pangulo ngayon yung mga obstructionists, mga destabilizers na ang gusto talaga makuha yung posisyon ng Pangulo. Lahat, tingnan natin, ang dami ng ginawa ng Pangulo pero yung ibang itong mga taong to, parang bulag. Parang ang tagal natulog sa kuweba na hindi alam yung nangyayari sa Pilipinas, na ang Pangulo yung nagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon. Hindi pumupunta sa 17 countries or 16 countries. Diba? Na 2 times nag-world tour, hindi ganyan ang Pangulo. So, ito pa, ang gusto kong ipaalam, tandaan natin, yung good governance. Iba yung good governance na salita lang. Iba yung good governance na may aksyon. Ang Pangulo, good governance with action. Kasi ang dami ng good governance, tapos wala namang action. Ay, hirap nun. Dapat good governance with action. Parang Yusek, narinig ko yan, sabi dati. Ang Pilipinas, ginawa kong maganda. Pero Yusek balikan ko si
Balikan ko si... Kuwang kuwa. Balikan ko yung bata mo. Si Panelo. Yusek, sabi ngayon. Oh. Ewan ko ba sa mga nagsasabing week later daw yung si Bongbong. Ako hindi ako naniniwala ang week leader yan. Ngayon, sinasabi pa na magaling yan. Sinabi yun. Quote in quote, magaling yan. Diba? Ngayon, Yusek, si Panelo na lang ang may utak sa mga DDS na nakikita ko, sa totoo lang Bukod doon, meron pa po kayo nakikitang iba? Sa ngayon wala. Kasi kung bukas ang mata at isip ni Atty. Panelo, ay masasabi natin na gumagana ang kanyang katalinuhan. No, Sasabihin nila na weak leader, walang ginagawa, teka lang. Sino ba yung nasa ICC? Sino ba yung nasa Pasig City Jail? Sino ba yung dating pastor? Di ba? Nasaan na ba si Congressman Teves? Si Alice Guo. Alice Guo. Saka ba't ang daming nagtatago? Nagtatago sila sa weak leader? Parang namang napaka-ironic naman. Nung weak leader, kasi pinagtataguan mo? Si Roque, weak leader nyo. Tatakot kayo sa weak leader. Balik na, weak leader naman pala. Okay. Weak leader daw. Di ko. Ang sabi ko kay Roque, umuwi ka na ng Pilipinas. Wala kang silbi dito sa Netherlands. Makulong man ako dito, mahaba ang panahon, umuwi ka na! Naku, wala palang cognitive impairment. Ay naku, pero alam mo, natutuwa din ako kasi naririnig ko kasi yung ibang mga vlogger na mga kabila, ng mga DDS, na ang tinitignan nila si Panelo Sabi nila, kung ano ang sabihin ni Panelo, yan ang dapat nating sinusunod at pinakikinggan. Kasi yan ang kadikit talaga ni Pangulong Duterte. So ibig sabihin, pakinggan na nila ngayon si Panelo. Dahil iba na yung kanyang mga sinasabi na pamumuri kay Pangulong Bongbong na dati ang tawag nila, pag sinabi nung puno na weak leader, lahat yan. Naka-weak leader lahat yan, Panyero. Weak leader yan. Weak leader din yung mga vlogger. Bangag yan. Bangag din yung mga vlogger. Ngayon, eto na. Nandito na yung bangag. Ang dami ng tao na ngayon, tulad na sinabi na Atty. Claire na, bakit kayo nagtatago? Kung bangag pala yan, kung weak leader pala yan, di sana, baliwalain nyo na lang. At saka meron pa po ako napansin na isa. Kamakailan, bago ang mga rallying naganap, meron pong isang matanda sa Ilocos Sur. Napakaingay. Sabi. Humukay ng mga issue na matagal na. Sabi nga namin yung issue ni Manong Chavit matagal na yan. Tapos sasagutin pa ba natin yun? Sige, para sa kanya, sagutin natin. Pero ang tanong, nasa na ngayon? Biglang tumahimik Ako iko-quote ko lang yung sinabi ni ni Secretary. Parang, hayaan mo na, mukhang nag-uulianin. Hindi ako nagsabi nun. Sek, Sabi ba ni Sek yun? Sek. Grabe. Kaya ngayon, Sek, ano po masasabi nyo? Di ba, yung katulad yan, yung sa bilyonaryo po, na napanood ko kayo, talagang may kalabang kayo dun si Pupo Malus, yung parang Majin Buu? Oo, parang political analyst daw siya Yung ipupumalos, yung parang nasa zoo. Majin Buu. Parang pinutasan na yung ilong niya. Basta babae, basta yun Yung tinatanong kayo kung nasa si Gutesa, pero kita niyo po yun tinatanong sa inyo kung nasa si Gutesa. Ano na naman kinalaman nyo doon kung nasa si Gutesa? But yung narrative nila na palabasin na palaging si Presidente ang may pasimuno, ginigipit ng Presidente. Anong masasabi? Yun naman ang linyahan. So, hindi pwedeng magmalinis doon. May mali siya yun. May mali siya yun. At considering na iba ang nagdala, kaya nga. Iba ang nag-prepare ng affidavit kasama. Kasama si Mike Defensor. Inamin naman to. Hindi naman nila makakaila to. Inamin to ni Mike Defensor. At dinawit niya pa si Senator Marcoleta. Magkakasama sila na tinulungan nilang gumawa ng affidavit. Tsaka Yusek, may bago lang yung interview ni Mike Defensor kay Boy Abunda
lahat na daw ng Kongreso, dinamay niya na. Mm. Lahat daw ng Kongreso ay may 25%. As in lahat, pati DDS, Congress. Para daw sa? Para daw sa kaya daw po, nakalusot yung budget kasi nga, yung dahil sa impeachment, nagbayad daw ng 25%. Dahil may 25% daw lahat. As in lahat sa Boy Abunda interview. Sususugan ko, attorney. Baka naman nung panahon niya kay Gloria. Ay. Diba? Dahil congressista siya, nung panahon ni Gloria. Oo. At di ba parang binabato sa kanya yung issue na nagdadala lagi ng false witness? Actually, hindi lang, di ba, nauna yung false witness, yung unang-una. I forgot the name And ito ngayon, siya naman nagreto nito kay Senator Marcoleta. Alam mo, sa totoo lang, pag napatunayan talaga, Yusik, na itong dinala ni Mike Defensor na state witness, sinungaling, damay dito si Senator Marcoleta. Baka naman si Senator Marcoleta nananahimik. Biglang dinala lang itong taong to, hindi natin alam. Pero para sa akin kasi, yung dalawa niya, parang riding in tandem yan Hindi, totoo lang kinukumpara ko lang po kasi nung napabagsak yung ABS-CBN, sino po ba nagtulungan? Di ba? Silang dalawa. Kaya may nakaraan na sila May nakaraan na sila So, sa mga ganyang bagay, madali silang mag-usap. At ngayon nga, si Gutesa, nababalitaan natin, nagtatago daw sa may piluka. Sino saan kaya yun? Nagtatago daw po sa may piluka na umot. Kahit balibalik ka rin mo, yung piluka ng mag-ama, tingin ko hindi na magbabago yung paningin ng tao na yung pinaharap nila ay talagang walang kwenta. Di ba si Gutesa, Yusek, di ba? Bigla nilang nilitaw, pinagsalita, parang kagating mo, tapos takbo ka na, bahala na kami. Parang yun na, gagamitin namin yan. Yung sinabi mo, kami na gagamit yan. Basta ikaw, tumakbo ka na, huwag ka na magpakita. Parang ganun lang. Parang ganun yung lumalabas kasi ang pinakahuli pang interview kay Mike Defensor, sinabi niya, alam niya yung whereabouts nung Gutesa di ba? Nasa mga kabaro niya daw. So in other words, bumaligtad raw, Yuse. Diba? Yung sa rally ng sinabi niya, Gutesa, naiintindihan ka namin, bumaligtad ka na. Diba? May video daw na bumaligtad na si Gutesa. To si Mike Defensor, hindi mo maintindihan to Iba-iba na yung kanilang pronouncement. Ang kailangan kasi dito sa bawat bintang, dapat magbigay ng ebidensya. Tulad niyan, sabi mo, Nyolo, may 25% daw. Okay? O kung may alam na siya, kung may personal knowledge siya, magdemanda na siya. Magdemanda ka na. Alam mo na kung sino Kung totoo Pero kung di makakapagdemanda yan, wala. Chismis lang siya. Yusek, abogado ba si Mike Defensor? Parang, hindi naman po. Hindi ko alam Hindi ba, no? Hindi ko, sorry, talaga hindi ko alam. Ako rin, hindi ko alam kung abogado siya o Kaya siguro ganun siya. Mahirap ispilingin yung mga sinasabi. Minsan ganito, minsan ganyan, minsan ganun. Siguro ito yung strategy. Alam mo yung strategy na gagawa ng issue, palakihin, tapos walang ebidensya, pag-uusapan. So, ika-capture ngayon, gagrab ng mga baba sa nila, sa baba nila, para kumalat. So pag nag-spread ngayon to, yung mga tao na inosente, maaaring maniwala. Tapos, pag hinanapan ng ebidensya, ibang issue ulit. Tama. Diba? Ibang issue ulit. Papatayin na nila to, ibang issue. Yan. Yan ang mahirap sa inyo. Tinodo nyo May Defensor, Gutesa, Marcoleta, tinodo nyo. Saldi ko, tinodo nyo hanggang November 30. Ngayon, pagod kayo, no? BBM pa rin presidente. Kakapagod, no? Sa bulsa, tsaka sa utak. May stress kayo. Malolo ko. Parang yung sinabi nga ni Yusek na napakinggan ko. Yan sila, yung unang-unang labas ni Yusek Ler magtanim ng intriga. Tapos kahit walang ebidensya. Yun na nga sila. Hindi nila yung marirefute. Oo nga. It was the former President Duterte who admitted that sa video. Na eksperto siya even before the time na siya ay prosecutor. Maggumawa ng intriga, magtanim ng ebidensya. Kung sanay na siya dito, imposible hindi niya ito ginagawa madalas. Correct. Para yung mga kritik niya, mapakulong niya. So, eto na. That's right. Music in English that said that the ex-president admittedly, okay? And then the ex-president admitted that the housemaid fingerprint, okay? Remember that. Don't you forget that. The ex-president said the housemaid is fingerprint.
Naintindihan ko yun. Pag-usapan natin. Etong issue ngayon ng mag-asawa, Yusek. Diskaya. Hindi, mag-asawa Sara Mans. Duterte tsaka Mans. Na di umano, meron daw pong sila yung utak sa pagpapasok ng 1.6 tons ng pinagbabawal po na gamot. Sa madaling salita, gamit na gamit to ng mga Duterte noon, shabu. So ngayon, maraming mga naririnig na tayo sa social media at meron na hong gumawa ng affidavit para po patunayan na totoo yung kanyang salaysay. At yung kanyang affidavit po ay totoo po, hindi po pineke. Tinanumpaan. Oo, pinanumpaan. Boss Mike, bago sagutin ni Attorney Claire yan, may tatanong lang ako. Sige. Attorney Claire, ano sa palagay mo ang stand ng Pangulo sa laban kontra droga? Patuloy ang paglaban. Nakita natin kung gaano ba karami ang nahuhuli. Pero walang pinapatay. Ang Pangulo, naniniwala siya sa due process. May respeto sa human rights. Ilang rally na ang naganap. Minadinig ba kayo kay Pangulo? Karapatan nyo ang magsalita. Karapatan nyo ang magsalita at siya ay nakikinig. So ayaw niya ng mga tipong tokhang style na pag napagbintangan, sa lupa na ang... Pag naturo ka. sa lupa na. Ay, ito, sige, ito, ganyan. Yan na yun, wala na. Hindi ganon. Pero katulad niyan, yan ang stand ng ating presidente, may due process. Ano naman ang stand niya sa issue ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio? Na allegedly, kagaya sa tanong ni Boss Mike, allegedly na pinagbibintangan na di umano ay itinuturo. Nang nagngangalang Ramil Madriaga. Ayan. Well, ang Pangulo naman kasi, kung may ebidensya, dapat tanggapin ang ebidensya. Pero hindi naman agad, ang Pangulo hindi naman to judgmental. Kung ano yung madinig. Diba? Sabi niya, ang pag-file ng kaso ay hindi pang optics lang. Tama. So, kung may ebidensya, at kung may magsasampa ng kaso, imbestigahan. Yun naman yung sa Pangulo . Hindi siya yung tipong vindictive. Hindi siya ganun. Na pagka, kunyari, naging kaaway niya, parang yun ang sisira niya. Hindi ganun. Although yun ang ipinupukol sa kanya, yung pumupukol na ganun bintang, sila mismo ang vindictive. Tulad ng ginawa nila kay Laila de Lima, yes. kay Senator Trillanes. Ay, attorney may tumawag po okay lang ba sa inyo na dumating si Senator? Of course. Kasama natin dito? Oo naman. Yun! Diba? Yan, So, kababayan, parating po si Senator Trillanes. Ayan mo. Napanood kasi na naka-live tayo. Naka-live tayo Chinat ko, kaya Alam mo, kanina, habang nag-uusap, dudot ako dito, kausap ko, sabi ko, nandito na si Yusek Claire Castro. Ay, sige, pwede ba ako mag-ano? Sige, sabi ko, punta ka dito. Hindi, saka maganda na nandito si Senator Trillanes dahil even before, bago lumantad si Madriaga, nakwento na to ni Senator Trillanes. Na di ba may dalawang cheque na pumasok sa bank account na Duterte at saka ni VP Sara. At yun nga, di ba ang financier nga nila daw ay si Sammy Uy. So marami nang naibunyag si Senator Trillanes bago pa dumating si Madriaga. So, anong nangyayari gano'n? Yung sasabi ngayon ni Senator Trillanes, may nagpapatotoo.